Pero regardless, kahit may mga ganyan guys, willing kayo na magsimula ulit with this person. And yun nga yung sinabi ko sa inyo guys, kasi for some of you, parang nagkakaroon ng nag-evolve yung relationship nyo, nagbabago, no? Parang nadugtungan itong relationship na to, pero this time, mas sweet na kayo sa isa't isa, mas mature na, mas nag-evolve, in short. Mas mature. So, naiintindihan nyo na. Kumbaga, parang hindi nyo na siya kinukulong, hindi nyo na siya hinihigpitan, hinahayaan nyo na lang, and kayo naman parang you're learning to trust them more. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading guys, para ngayong December para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwede ma-pick up yung energy nyo guys, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles. If in case hindi kayo nakaresonate dito guys, try yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga energy sa inyong sitwasyon mga kapiksi. Latag muna natin lahat. So, ito guys, no? Nakikita natin na very positive, expressing love for some of you. Parang nag-evolve na yung relationship nyo, nagkakaroon ng transformation mga kapiksi, for the better, no? Parang for the better. Pwedeng with this karmic relationship guys, pwedeng may mga resentments, may mga challenges, mga problema na pinagdaanan kayo ng person mo, no? Pero kahit na ganun mga kapiksi, pwedeng nagtatransform or nagkakaroon ng magaganda and positibong changes dun sa relationship nyo. Dito dun sa mga problema na pinagdaanan nyo guys, ano din yun, parang nagturo din ng lesson sa inyong dalawa, para mas makilala nyo pa yung isa't isa. Walang bitawan, kumbaga, okay, kahit na may mga negative na nangyayari, may mga problema na nangyayari, hindi nyo pa rin binibitawan yung isa't isa, and parang mas naging expressive pa kayo sa isa't isa, mas minahal nyo pa yung isa't isa, and tinutulungan nyo yung isa't isa para makabangon, tinutulungan nyo yung isa't isa para mas maging para maging masigla ulit yung relasyon nyo, and mas lumalim pa yung inyong pagmamahalan, and releasing the past as well. So kumbaga parang inaalaw nyo na tuluyan yung makalimutan yung mga nangyari sa relationship nyo, yung mga hindi magaganda mga kapiksi. Okay? So this is a positive message overall mga kapiksi. Tingnan natin itong ganap, no, sa relasyon nyo gamit itong deck na to. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron kayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount mga kapiksi until November 30, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until November 30, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Taurus guys, kayo ay represent ng King of Pens. Ito yung ating love energy. Ito guys, nakikita natin na merong betrayal na naganap dito mga kapiksi, no? Bilang bahagi ito ng karmic relationship nyo, yung mga negative na circumstances, mga resentments and triggers mga kapiksi. Ito guys, parang feeling ko, biktima kayo ng nakaraang relasyon nyo, wherein siguro sa past relationship nyo guys, merong
betrayal na naganap between you and your ex. Tapos, parang may mga nakikita kang red flag dito sa iyong person ngayon na parang feeling mo, lolokohin ka rin itong person mo, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, pwedeng yes. Yung iba sa inyo, pwedeng haka-haka lang. Kumbaga parang not enough evidence, pero you're looking for evidences. So, wag kayong maghanap ng ebidensya, guys. Kasi, pag naghanap kayo ng ebidensya, ipapakita talaga sa'yo ni universe yan. If ayaw nyo magkaroon ng third party or if ayaw nyo magkaroon ng betrayal issues, by all means, drop the thought, no? Kumbaga, wag nyong i-entertain yung ganong klaseng thought. Again, guys, kung ano yung fino-focus ng energy nyo, yun yung nagba-manifest in yung physical reality. Ang reason dito, guys, kung bakit kayo nagdududa sa person nyo, kasi masyado siyang free, malaya. Parang hindi siya mapakali sa isang lugar, sa isang bagay, ganyan, na palaging pwedeng mahilig siyang lumabas, mahilig magbarkada, mahilig gumala, ganyan, kasama yung mga yung mga kung sino-sino. And kapag nasa labas siya, doon na parang doon na kayo tawag dito, nakakaisip ng kung ano-ano. In short, wala kayong tiwala sa kanya. And wala din kayong tiwala sa sarili nyo. Kasi, that's insecurities, mga kapiksi. Okay? Kapag nag-aalala ka tuwing lalabas siya, you don't feel safe and secure. So, ang root cause niyan is insecure ka. Wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang tiwala sa kanya. Wala kang tiwala sa sarili mo. So, self-concept, guys, kailangan matibay yung inyong self-concept and alisin nyo sa duda nyo yung pwede kasing meron kayong belief na palagi akong iniiwan, palagi akong niloloko, palagi akong chinik-cheat, ganyan. So, baka meron kayong mga ganong klaseng belief system na kailangan nyong alisin sa isip nyo, mga kapiksi. Pero regardless, kahit may mga ganyan, guys, willing kayo na magsimula ulit with this person. And yun nga yung sinabi ko sa inyo, guys, kasi for some of you, parang nagkakaroon ng nag-evolve yung relationship nyo, nagbabago, no? Parang nadugtungan itong relationship na to, pero this time, mas sweet na kayo sa isa't isa, mas mature na, mas nag-evolve, in short, mas mature. So, naiintindihan nyo na, kumbaga parang hindi nyo na siya kinukulong, hindi nyo na siya hinihigpitan, hinahayaan nyo na lang, and kayo naman parang you're learning to trust them more, mga kapiksi. Kasi mahal kayo ng person nyo, guys, no? And actually, malaki, mataas yung tingin sa'yo ng person mo. Kumbaga parang sa kanya, ikaw yung Miss Universe niya. Para sa kanya, malaking bahagi ka ng buhay niya. Kung bakit siya matino, kung bakit siya nasa sitwasyon niya ganyan. So, malaki yung contribution mo sa kanya, mga kapiksi. So, wag ka nang wag kang dyan, no? Wag mo siyang pag-isipan ng masama, mga kapiksi. And, just focus on having a good relationship, guys. Ayan, no? This is abundance of love for some of you, no? Parang security ito, no? Security pagdating sa relationship, your love is safe and protected. At saka, yung iba nga, guys, kagaya nga ng sabi ko kanina, nakaka-recover yung relationship nyo. So, nag-e-evolve at the same time, nakaka-recover. Tapos, right now, parang mas safe and secure ka na. Unlike nung before, na may mga insecurities, na insecure ka, kung ano-anong iniisip mo. Pero ngayon, mas safe and secure ka dun sa relationship mo. And yung person mo, parang mas gusto niya na ibigay ang iyong kaligayahan. Your person wants to make you happy. Pero yung iba sa inyo, parang hindi na ako kontento, mga kapiksi. So, kailangan maintindihan nyo, guys, na hindi lahat ng pagmamahal puro sweet lang, puro kilig lang. Hindi ganon, guys. Sometimes being there, just being there, no? Yung presence alone, it's already an expression of love. Hindi kailangan palagi nagte-text, hindi kailangan palagi nagtatawagan, hindi kailangan palagi magkasama, mga kapiksi. Although, syempre, kapag may mga ganon, syempre, mas masaya, diba? Pero, sa totoong buhay, hindi ganon, guys, no? Nakikita lang natin yan sa mga K-drama or drama, diba? Sa totoong buhay, hindi ganon, diba? Kahit sa bahay nyo, tingnan nyo si nanay nyo, tsaka si tatay nyo.
obserbahan nyo, 'di ba? Kayo mag-asawa, 'di ba? Hindi ganoon sa totoong buhay, mga kapiksi. So, at saka hindi naman yun ang sukatan lang ng pagmamahal. Sabi ko nga, being together, staying together is more important, 'di ba? Kaysa dun sa mga text ng I love you pero may ginagawa na pala behind your back, no? So, sana naintindihan nyo yung mga ganong klaseng pananaw, okay? Pero yeah, so mas secured yung relationship nyo, guys. Mas nakaka-recover kayo and mas nakikilala nyo na yung isa't isa, mga kapiksi. So you just learn to be more expressive, guys, no? Sabihin nyo I love you. Kung hindi siya mag I love you, okay, fine, basta ako sasabihin ko I love you, tapos okay, so, ganun, mga kapiksi. If unconditional yan, guys, if unconditional yung nararamdaman nyo sa person nyo, di ba? Pag ikaw may anak ka, sinasabi mo yung anak mo I love you, kahit hindi sila mag I love you, okay lang. That's unconditional, mga kapiksi. We love them regardless. Ganun din sa mga person natin. Kung unconditional yung nararamdaman nyo sa kanila, just tell them that you love them kahit di sila magsabi ng I love you, basta sa'yo mahal mo sila. That's unconditional, okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. Ito, guys, tingnan natin yung love message for you, no? Ayan, no, deception, mga kapiksi. Nakita na natin ito, guys. Someone is wearing a mask in this relationship. Nagkaroon na ng betrayal, no? And yun nga yung mga nagkaroon ng trigger sa relationship, di ba? So, pero this is over, no? I'm sensing na this is already over. And nandun na kayo sa panibagong chapter ng relationship nyo. You just need to forgive and forget. Kung kayo ay walang balak na makipaghiwalay, guys, and pinaglalaban nyo pa rin tong relasyon na to, kailangan ng forgiveness dito, mga kapiksi, okay? And bigyan nyo rin ng tawag dito, ultimatum. Yung person mo, no? Last mo na yan, kapag umulit ka pa, putol na, 'di ba? Dapat ganon, no? Bigyan nyo ng ultimatum para hindi na umulit-ulit, mga kapiksi, hilo, 'di ba? Hindi pwedeng ganon, guys. So, dapat malakas din yung loob nyo. Okay? So, yeah. Comment down below. Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.